Praise God. Ayun. Salamat sa Panginoon. Isa pong magandang araw sa bawat isa. Mga nasa taas, kaway-kaway po dyan. Gising na po ba kayo dyan? Praise God. Salamat po sa isa pang pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo po ay muling dumako, makarating po sa gawain po ng Panginoon. Face-to-face man ito o online. Good morning din po sa ating pong mga kapatid, mga kapatiran sa iba't ibang lugar na ating pong kapiling ngayon na nanonood po at nakikibahagi po sa ating pananambahan sa kailan pong mga kanilang tinitiran o lugar na kinalalagyan sapagkat ang ilang po dyan ay nasa abroad, ilang po dyan ay sa ibang lugar. Kahapon nga po may lumapit sa akin, hindi ko po masyadong kilala ang ilan. Sabi, Pastor, kami po ay yung nakikinig at nanonood po ng programa po ng Caloocan Bethel sa kanila pong kinalalagang lugar. Salamat sa Panginoon, ang bawat isa sa atin ay mayroong positibong impluensya sa buhay ng ilan. Whether you like it or not. Sabi mo sa katabi, kapatid, may impluensya ako sa buhay mo. Sige po, may impluensya ako sa buhay mo. Hindi lang alam maganda. Joke lang po. Kasi whether we like it or not, we influence people in a positive and a negative way. But somehow, thank God, sapagkat sa kabila po ng ating pong kahinaan, sino nga po ba ang laging malakas? Sa kabila po ng ating kakulangan, sino ba ang laging puno? Sa kabila ng ating pong pagkukulang at pagkakamali, sino nga po bang perpekto? Tingnan niyo katabi niyo. Marahil ang pangalan niya perpekto, but yung kahulugan niyan ay hindi umaangkop. Sapagkat lahat po tayo may mga pagkukulang, may pagkakamali at mabagsak din naman. Sa kabila ng lahat ng ito, salamat, hindi nagbabago ang pag-ibig, kalinga, paghahabag, at pagpapatawad ng Diyos. Amen. Praise God. Salamat po. Purihin ng Panginoon sa biyaya na yan. Tayo po'y muling tumayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ako po ay naniniwala, you have your Bible with you. Sa book po ng Philippians, Paul's letter to the Philippians, chapter 1, verse 18 to 19. Dalawang talata lang po muna ang ating babasahin sa mga sandaling ito. Ito po yung nilalaman ng verse na yan. Hintayin ko po kayo. Philippians chapter 1, verse 18 to 19. Kung dyan na po kayo, basahin po natin. Ang sabi po dyan, I will continue to rejoice, for I know that as you pray for me, and the Spirit of Jesus Christ helps me, this will lead to my deliverance. Sa Tagalog, patuloy akong magagalak, dahil alam ko na sa pamamagitan ng mga pananalangin ninyo at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo, ay makakalaya ako. Blinas na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Muli po tayong dumako sa diwa po ng panalangin. Kanina po sinamba natin ng Diyos in the Spirit and truth. Kumanta tayo, umawi tayo, inahayag natin ating kalooban, damdamin na may pagsamba sa Diyos. Pero maybe hindi po sapat yun upang pasalamatan natin ang Panginoon sa kabutihan niya all throughout days ng buhay po natin. Kung nakalimutan po natin unahin siyang pasalamatan kanina bago tayo bumangon, ito po yung paalala ng Diyos. Sapagkat siya pa rin ang Diyos na nag-iingat sa ating magdamag na pagtulog, binigyan tayo ng panibagong araw at buhay, panibagong kalakasan sa mga sandaling ito. Pasalamatan po natin ng Panginoon. Let's ask God's directions leading as we ponder on God's Word. Hallelujah. We worship you, Father God. Panginoon, hindi po natapos ang aming pong pagsamba. Kanina, nung kami umawit. Hindi rin natapos ang praise and worship namin, O Lord, nung kami sumigaw ng hallelujah, praise God, glory to Jesus, and thank you, Jesus. Sapagkat ang aming ugnayan sa iyo ay magpawalang hanggan. Sapagkat nilayon mo po, Panginoon, nalikain ng tao sa ugnayan po na hindi lang po pangsamantala. Ikaw po, Panginoon, ang nagdisenyo ng buhay, nagbigay ng buhay, at may kinalaman po sa kayusan ng lahat ng bagay. But Lord, we fail to realize in our daily lives, O God, that you indeed holds
not only our present, not only our past, but even the betterment of our future. O Diyos, iyaan mo sa umagang ito, pasalamatan ka namin, Panginoon. Hindi man sapat ang oras upang isa-isahin namin ang kabutihan at kadakilaan mo sa buhay po namin ito, O Diyos. Lord, but allow us to open up our heart and thank you and be grateful to your goodness, O God, to your greatness, to your awesome power and love, to your forgiveness, for your mercy. Hallelujah. Panginoon, sino po kami para pahalagaan mo kami nagkasala, nagkulang, lumayo sa iyo sa maraming pagkakataon. Subalit sa isang banda, Lord, salamat po sapagkat hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon, panibagong buhay, at higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Lord, hindi lang buhay na walang hanggan ang nais mong ipagkaloob sa amin, kundi relasyon na medyo may kalapitan sa iyo. More than ever, O God. Kaya nga po, Panginoon, sa umagang ito, habang kami po ay nakikinig ng iyong salita, turuan mo kami. Nawa, Panginoon, attentively, we are opening up our heart, O God, listening to you keenly. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, manabik sa iyong mga salita. Manabik sa tinig mo po, Panginoon, sa mensahe mo para sa aming kalagitnaan sa umagang ito, sa aming pong kalakasan at higit sa lahat sa iyong pong kaluwalhatian lamang, O God. Panginoon, marami pong salamat. Pasahin mo ang buhay namin, O Diyos. Patuloy, ayusin mo po, kapayapaan mo pong maghari. At ang pagtugon mo sa aming mga pangailangan, aming pong kahilingan, O Diyos, sapagkat ninais mo, as you have said in your word, O God, delight ourselves in the Lord, and you will give the desires of our heart. And to that, Lord, we are so grateful, O Lord, because we have all our dreams and goals and plans in life that we can entrust upon you, O God, who is able to answer all our needs. Salamat po, O Diyos. Narito po ang iyong abang lingkod. Gamitin mo, O Diyos, bilang daloy na yung pagpapala para po sa iyong kaluwalhatian lamang, O God. Muli, all the glory, honor, praise belongs to you. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Praise God. Kayo po ay makakaupo ng muli sa biyaya po ng Panginoon. Pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng ganito, I will continue to rejoice. Ako yung patuloy na magagalak, magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Alam nyo, I hope na ang araw na ito ay maging makabuluhan at maging masaya sa bawat isa sa atin. Subalit hindi ganun lahat ang nagaganap sa buhay ng tao. May mga pagkakataon na ikaw umiiyak, hindi ka makatawa. May pagkakataon na ikaw may sakit, hindi ka makabangon ng maayos, hindi ka makakilos. May mga pagkakataon ikaw ay bigo at may pagkakataon din naman ikaw tagumpay. Kapag sa buhay natin, may mga bagay na gumuho, sabihin bumagsak. It might be about relationship. Kahapon po, galing po ako sa Lubo, Batangas. Alam po ba ang Lubo? Napakalayong lugar ng Batangas yan. Buti na lang po yung aking pong panganay available to drive me on that way. Salamat po. Pagkatapos ng ministers meeting, takbo po kami doon. Wala nang lunch muna. Kasi kailangan kong abulin yung oras ng kasal. Kasalan po kasi. Hindi lang basta kasal, kundi renewal of vows. 50 years celebrating God's goodness in their fellowship as husband and wives. Hallelujah. 50. Kamangha-mangha. Sabi ko nga doon sa mag-asawa, kasi ako din po ang nagkasal sa kanila nung nag-celebrate ng 25 years nila at 50 years. Pinaganda ng mga anak ang bagay na yan. Sabi ko nga, Panginoon, kakaiba po ito. Sapagkat bira po kung nagkakaroon ng celebration, kasalan, na may kinalaman po sa mahabang pagsasama. Mahabang pagsasama na masaya. Hallelujah. Praise God. Tinanong ko po yung mga nandoon, sino po ba dito may asawa? Lahat nagtaas, karamihan nagtaas ng kamay. Na masaya, medyo bumaba na yung pagtaas ng kamay. Para bagang ang pag-aasawa ay sumpa sa ilan. Pero hindi naman nagsimula sa ganun yun, di po ba? Wala po akong kinakasal na nag-aaway sa aking harapan habang kinakasal. Wala pong noon. Masaya yan sa pasimula. Pero at the end of the day, it so happen, yung kagalakan nawawala. Why? Bakit to kaya ganun? Doon sa mga young people, hindi po ako nagsasalita ng medyo joke lang, pero ito po yung napakahalaga sapagkat
hindi ko dinangad at dinalangin ng mga kinakasal ko, darating po punto na sila maghihiwalay. Kaya lang malungkot po, pag kami nakakausap tayo na gano'n ang sitwasyon ng buhay. Isang parte lang po ng buhay yun. Ang buhay po natin, hindi lang po puro pag-aasawa, kundi meron tayong trabaho, pamilya, mga anak, paglilingkod sa Diyos. Holistically, ang area ng buhay po natin, hindi lang umiikot sa bahay. Kung minsan nga, wala ng panahon sa bayang ilan eh. Puro trabaho, wala ng oras sa relationship, wala ng oras maging sa Diyos. At yun ang malungkot. Sa panahon na tayo po ay nagkakaroon ng pag-uho sa ganung bagay, financial, bigo. Sino po dito may mga problemang pampera? Hindi lang pampamilya, pampera pa. Ang problema. Marami niyan. Health problems, personal plans, bigo sa mga plano mo sa buhay. Yung mga inaasahan mong mangyari, hindi nangyayari. Kalungkutan po bumabalot dyan. Kapag ka yung buhay po parang gumuho, don't work it out alone. You need God's help. You need God's help. We all need God's help. Kailangan po natin ng tulong ng Diyos. Sa panahon na tayo po ay bigo, sa panahon na nakaranas tayo ng kaganong kalagayan, sa panahon na ang ating pong mga pyesa ay para bagang nagkalat at gusto natin itong buuin muli, let God be the chief architect and lead director in rebuilding process ng buhay nating nasira. Bakit ko binanggit ito? Kasi darating sa buhay natin, ang totoo lang, na tayo magkakaroon ng problema. Hindi ka sasaya. Sa mundong ito, ang sabi ng Panginoon, marami pong pagsubok na harapin tayo. Sabi ni Jesus, in this world you shall face a lot of troubles, disappointment, discouragement. Yung ating pong naging problemang pandemya, part 1 pa lang ho yun sa panahong ito. Ang sabi nga ng WHO, mayroon pong panibago tayong basahan at huwag tayo mabibigla kung dumating ang bagay na. Kung Biblia ang pag-uusapan, programa ng Diyos pag-uusapan, hindi na po lingid dyan sa mga nagbabasa ng Bible, ito po yung magaganap bago dumating si Kristo. Pero sa kabilang banda, ang sabi ng Panginoon, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Magalak daw tayo lagi, at inulit kong lagi tayong magalak. Problema, paano magaganyari yun? Imposible atang gawin ng isang tao na nagre-rejoice siya, bagamat lumuluha. Nalugi ka sa negosyo, tapos magre-rejoice ka, parang may topak ang dating nun. May sakit ka, nagpupuri ka sa Panginoon, sasabihin, praise the Lord, glory to God, hallelujah. Ako po may cancer, praise God. Ganun po ba kadali yun? Hindi po ganun kadali. 2 days back, may nirepair sa akin tao na mayroong problema. Kinausap ko sa phone, di ko po siya kilala. For the first time, nag-usap kami. Nasa hospital siya. Agaw buhay yung kanyang anak. Terminal cancer. At ang desisyon daw nasa kanya kung tatanggalin yung life support o hindi. Ang sabi niya, Pastor, ano po bang dapat kong gawin? Abay, binigay sa akin yung problema. Buti na lang nagpasya na siya bago kong tawagan siya. Sabi ko, Lord, Panginoon, napakahirap yung sitwasyong ganito. Hindi mo masasabi, mag-rejoice ka in the Lord. Kasi sabi ng rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Bagamat ito po yung mensaheng ilalagay ng Diyos sa puso ko, 2 weeks ago pa, nabuo itong mga ilang araw, at kagabi po nabigyan ng konklusyon ng Panginoon. Salamat sapagkat may dahilan po ang Diyos kung bakit nais niya tayong magalak sa buhay. Kapag humarap ka sa problema, mayroon kang 2 options to consider. To worship God or to worry. 2 W yun eh. Pagka dumating ang problema, mayroon kang 2 bagay na pwedeng piliin. To worship God or to worry. Sa mundong ito, hindi natin maalis yung katotohanan na tayo po'y laging humaharap sa pagpili. Life in this world is full of choices. Pagpili. Anong kursong kukunin ko? Anong damit isusuot ko? Saan ako mamamasyal? Anong kakainin ko? Dadalo ba ako sa church o hindi? O absent muna ako? Marami tayong mga pagpiling dapat gawin. At kadalasan pagpili niya, nahawa tayo sa iba. At yung ating pong mga kabiguan sa buhay, nangiganap because of our choice. Ano man nangyayari sa iyo ngayon, ito'y dahilan po ng pinili mo kanina at kahapon. Hello? Ano mang inaanin mo ngayon, ito'y dahilan po ng yung tinanim kahapon o kanina. Whatever happens today, it happens because you choose something before it happens. Amen. Kaya tayo nandito sa pinili niyong pumarito. Amen po ba?
Huwag niyong sisihin ang nanay niyo. Pinilit lang kayo. Yes, pinilit kayo. Probably. Ginising pa kayo. Nagalit man bago pa bumangon. Okay lang yun. Pero ikaw ang mamimili. Ikaw ang mamimili. It is your choice to sing. It is your choice to do your ministry. It is your choice to attend church services. It is your choice to go into mission. It is your choice to pastor a church. It is my choice to do that. Hindi ko pwedeng sisihin ng ilan sa kabiguan nangyari sa buhay ko. Kung minsan ito po problema kung bakit may mga plano tayo hindi nangyayari. Una, because we always accuse people. Sinisisi natin ang iba sa kabiguan natin. Mas pinili nating sisihin ang iba. Tingnan nyo katabi nyo. Hindi nyo pwede sisihin yan. Pwede nyo sisihin, kapatid. Kaya hindi ako pumasa, hindi ka kasi nag-review. Inaaway ka klase kasi hindi nag-review. Sino ba mga teacher dito? Ngayon, medyo may problema teacher. Hindi na pwedeng sermonan yung yung mga bata. Kasi merong Republic Act, proclamation, na against discrimination, against cruelty, words that probably degraded the people. Eh noon, pag sinabi ng teacher, tayo, tatayo kami. Disiplinado eh. Iba na kultura ngayon. Para bagang kailangan mong bebehin. Ang sino? Hindi mga bata, ang mga magulang. Magulang ng problema ngayon, hindi na po mga bata. Bakit? Kasi ano man upbringing nila, it develops because of our responsibility influence to them. Amen po ba ron? Kaya lang sinisisi natin, gobyerno, kapitbahay, kaibigan, kakilala, pati mag-asawa nagsisisihan. Kaya bobo anak mo dahil nagmana sa'yo. Matalino, nagmana sa akin. Ganun ba yun? Ganun ba yun? We accuse people. Yung ating po spiritual development, we accuse our pastor, we accuse our spiritual leader, we accuse other people, we accuse our brethren, our father and sister. We accuse even our church. Hindi kasi ako magamit ng Panginoon. Sino bang hindi pwedeng gamitin? Ayaw mo lang paggamit kasi maraming activities natin sa church. Gusto mo lang kasing gawin yung gusto mo. In that sense, why blame people? Why blame the programs? Blame yourself. Kung ano man nangyari sa buhay mo, you blame yourself because you are the one who choose what you want to be in your life to happen. Amen. Hello. Praise God. Gusto niyong pumayat? Mamili kayong kakainin niyo. Gusto niyong tumaba? It is your choice to eat. Di ba? Tama po ba ako ron? Pag kayo po'y napapagod ang dapat niyong gawin, magpahinga. It is your choice na magpahinga. Sabi mo, anak, magpahinga ka naman. Papa, kami gagawin ba ako? Bahala ka sa buhay mo. Di ba ganun? Kung magkasakit ka man, sino sisisihin mo? Kasi hindi nag-face mask yung katabi ko eh. Pwedeng ganun. Pero kapatid, may responsibility ka. Di mag-face mask ka. Hello, di ba? Minsan, nawawala na tayo dun sa accountability na responsibility personal. Pangalawang dahilan, hindi lang we accuse, marami tayong mga excuses. Not only we accuse people, but we have a lot of excuses. Ano excuses? Pasensya na, Pastor, hindi ako makapag-mission. Bakit? Kasi magpaplantsa pa ako ng damit at mamamalansya at maglalaba pa. Hindi mo na ako dadalo kasi ang dami sang katutak yung labada ko ngayong linggo. Ba't hindi mo ginawa ng Sabado? Puro ka TV, puro ka Netflix, puro ka nood ng programa, puro ka commercial. Nakalimutan mo, this is the day that the Lord has made for us to worship Him in spirit and in truth. Amen po ba ron? It is your choice. Okay. Kaya lang marami tayong mga alibay. Sino po sa inyo nagbabasa ng Bible? Praise God. Sabi niya sa pastor, hindi ko nabasa eh. Bakit? Kasi misis ko lagi ko inutusan eh. Maraming excuses. Wala po tayong dapat maging dahilan kung nais natin gawin ang isang bagay na tama. Hindi ka mapupunta sa mali kung pipiliin mo ay tama. At huwag mong sisihin at huwag kang mag-excuse na alang bagay dahil nagkulang ka sa mga bagay na dapat mong pagpilian. Amen. At yung mahalaga ay yung Q-chooser, yung wise chooser, yung maging matalino sa pagpapasya. Bakit ko gagawin ito? Papuntang Divisoria, pupunta ako ng Cubao. Di ba? Hello. Sumakay ka ng Sangandan, papunta Divisoria. Saan ka pupunta, Brad? Mamang tsuper, ito po bayad ko. Saan po kayo? Ako po'y pupunta po ng SM North EDSA. Papuntang Divisoria, North EDSA. Alam niyo, marami pong Kristiyanong gustong lumago, pero yung kanilang ginagawa, hindi siya paglago. Bakit? They choose to do that. Ang buhay natin, punong-puno ng pagpili. Kung gusto niyo pong maging mabuti, piliin niyong maging mabuti. Mga tatay, hello. Ano ba ngayon? Women's Day, di ba? Women's Month ba ngayon?
Women, panahon ng mga kababaihan. Kung gusto mo maging good wife, good woman, choose to be. To be one. Amen. Hello? Nandiyan po ba kayo? Praise God. Salamat po, Panginoon, sa biyayang yan. Araw-araw, mayroon tayong pagpili. Kapag humarap tayo sa problema, whether we choose two things, or two options, whether you can worship or you can worry. That is, ang tawag dyan ay faith factor. Ang tawag dyan ay faith factor. Faith factor. Pwede ako, sa bilang problema, halimbawa may sakit ako, ano gagawin ko? Mag-worry ako, mag-worship ako sa Panginoon. Yung nakausap ko, medyo mabigat talaga yung sitwasyon. Bakit? Siyang pinagpapasya ng doktor patungkol sa buhay ng kanyang anak. Kung tatanggalin yung life support. Tapos sabi sa akin, Pastor, kausapin niyo, ano bang dapat niyang gawin? Ang hirap sagutin yun. Kung kayo po sa may katawan, ano dapat niyo sagutin? Yun yung, Brad, laksan niyo loob niyo, ganyan talaga buhay. Madali yung sabihin niyo, pero kapag kayo na nandoon sa may problemang yan, kayo na nandoon sa gitna ng sitwasyon, ano yung inyong response to that? Sige nga, bigyan ko ng problema. Isipin niyo, ano ba yung tama? Hello? Ang buhay, hawak ito ng Diyos, hindi sa atin nakagpapasya. Amen. In that sense, it's too difficult for us to rejoice. But somehow, sabi ko kapatid, sabi niya, Pastor, pasensya na po, yung aking pag-response niyo po, very late na. Ngayon lang nabanggit sa akin eh. Nirelay lang sa akin yun. Late na po, bakit nagpasya na po ako? Uwi ko na anak ko. Kasi wala na po kaming resources para mapunuan pa. Tinapat na kami ng doktor, yun po ang kalagayan niya. Siguro naman, hindi ko po, wala na sa aking mga kamay, kasi parang nakukonsensya siya. Konsensya siya. Kung mayaman yun, walang problema eh, di ba? Sige po, lahat ng gamot, saksak nyo, mabuhay siya. Saksak nyo, mabuhay siya. See? Tatay ko nga nung iuwi na namin eh, ang sabi sa akin ng doktora, bumili kayo ng life support niya, yung oxygen, parang, yan, tawag sila dun eh. Worth 200,000. Wow, 200,000. Kasi sabi ko naman, kung po gagawin po namin, isure mo nga sa akin na ang tatay ko mabubuhay ng matagal. Wala din. Isip ko, payo kayo ng payo ng mamahal, tapos wala rin palang buhay na idadagdag. Ay mabuti pang kay Lord na lang. Diba? Mabuti pa kay Lord na lang. Pag isinaksak ito, magkano? 30,000, 40,000, 50,000, abuti na ng 1 million, 2 million. Kung ikaw ay poor, ang laking problema nun. Can you rejoice? Pwede ka mang magalak? Hindi mo niya magagawa sa ganang atin. But we can by the help of God. We can worry or we can worship. Two option. We can worry, we can worship. So ginawa ko na lang, Brad, Pastor, ito po problema. Uwi ko na lang anak ko. Ay, buhay pa po. Ay, buhay pa pala eh. Pagkatiwala natin sa Diyos. Yung decision niyo po, panatag po ba? Panatag naman sa decision niya. So, pagkatiwala natin sa Panginoon. Nung inuwi niya, buti na lang, sa biyaya ng Panginoon, hindi sa bahay nila namatay, mismo sa ospital namatay. Ano ibig sabihin? Buti na lang. Buti na lang namatay. Hindi po. Para yung konsensya niya na hindi niya inuwi dahil namatay sa bahay, kundi mismo sa ospital din siya namatay. Okay. Kasi nga, hanggang doon na lang yung buhay. Pero one thing sure, ito kagalakan nun. Tinanong ko siya, asan po yung anak niyo nasa ICU daw? Pwede po bang ibigay niyo yung telephone niyo at makausap ko siya? Kahit sa ganun kalagay, hindi, bawal po, Pastor eh. May oras po talaga eh, napakasigpit. Ganito. Tinanggap niya ba si Jesus sa puso niya? Opo, sa totoo lang, tinanggap niya ang Panginoon. Good. Hindi ko po siya kilala. Good. Ang pangalan ng bata, Christian. Wow, ang ganda na Christian. Maraming Christian kasi hindi sa langit pupunta. At marami ding Jesus, hindi tagapagligtas. Pangalan lang nila. Bakit ko sinabi yun? Kasi sabi ng Bible, Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father in heaven but through Him alone. There is no other name whereby a person can be saved except in the name of Jesus. Walang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao kundi sa pamamagitan na lang ni Jesus. So in that sense, Jesus is the answer talaga. Jesus is the answer. Sabi ko niya, Pastor, opo, panatag po ako doon sa bagay ng katotohanan po. Good. Pinag-pray ko na lang siya. Brad, pag-pray kita.
So pag-pray kami, Lord, i-comfort mo siya, yung kaaliwan mo po, Panginoon, ay sumakan niya. Bigyan mo siya ng kagalakan sa puntong yan. Hallelujah. Puri ng Panginoon. At siyempre, kahit papano ay tumugon din ng tayo sa katotohanan na kailangan niya ng tulong pinansyal. So, inabutan natin ng konting tulong para maabot po yung problema niya na bumili ng oxygen tank, may uwi ng bahay, yung kanyang anak. Salamat sa Panginoon. Kaya lang hindi na nangyari kasi kinuha na ng Lord. Kinumagahan, nag-text siya, Pastor, salamat po sa concern, salamat po sa prayer, salamat po. Kinuha na po ng Panginoon yung anak ko. Kasi pasalamat siya. Sabi ko, mag-rejoice ka sa Lord sapagkat binigyan ko siya ng talata sa Bible. For me to live is Christ, to die is gain. Para sa akin, si Kristo ang buhay, ang kamatayan ay isang pakinabang. Philippians chapter 1 verse 20. Rejoice in the Lord. Why? Kasi yung plano ng Diyos, bagamat may kamatayan, may buhay na wala nga, sa piling niya magpakailanman. And then we can rejoice. Somehow we can rejoice in God. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Dito po sa ating binasang talata, allow me to share to you itong passage po sa Philippians chapter 1, verse 18 to 19. Pero bago yon, magandang tignan natin itong letter ni Paul sa mga taga-Pilipos. Pwede po ba nating samahan si Pablo? Baybayin po itong sulat niyang ito. Okay. Paul's letter to the Philippians. Who wrote it? To whom it was intended. Sinong sumulat nito at para kanino itong letter na ito? Sabi ng verse 1, Paul and Timothy, servant of Christ Jesus, to all God's holy people in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano sabi dyan? Yung sulat na yan, galing kay Apostol Pablo at kay Timoteo. So malinaw po, itong sulat na ito, galing kay Apostol Pablo, isang lingkod ng Diyos, isang apostol ng Panginoon, isang manggagawa ng Diyos, isang tumanggap, nakakilala sa Panginoon, niligtas ng Diyos, at nagkaroon ng ministry of serving the Lord and sharing the gospel of Jesus Christ to people. Okay. Ano po? Para kanino ito? Para sa mga Kristiyano, sabi to the godly, holy people in Jesus Christ sa Pilipay. Ito yung mga tumanggap kay Kristo. Itong sulat nito ay para sa mga Kristiyanong may Kristo sa puso nila. Kung ikaw ay tumanggap kay Kristo, para sa iyo din ang letter na ito, ang mensaheng ito. Ano yan? Sabi niyan, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan galing sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon Jesucristo. Naglalaman ito ng ano? Kapayapaan at biyaya. Alam mo sa mundong ito, kung meron man tayong dapat ipag-pray lagi yung grace ng Diyos. Grace. Ano ba yung grace? Yung God's unmerited favor to be given to us for His glory. Halimbawa, pag sinabing grace, unmerited favor, tingnan nyo, sumisikat ang araw. Kung hindi sumikat ang araw, anong mangyayari sa atin? Aber, sino po dito ginawin? Wala. Misis ko po ginawin, Sister Nene, ginawin po yan. Kaya pagka aircon ho yun, kailangan nasa 27 to 28 degrees. Parang mag-aircon pa. Kaya nasa Baguio kami. Sabi niya, Papa, pakipatay mo aircon. Walang aircon dito sa Baguio. Nandun kami sa hotel. No, ako magsalita po sa convention ng isang district doon. Sa hotel kami. So ginawa pa namin, lumabas pa kami ng hotel para bumili po ng kape sa 7-Eleven. Kasi wala nang... Nangangatog siya. Nangangatog kaming naglalakad. Ano lang yon? Mga ilang degrees nun? 18 degrees lang ng panahon na yon. So malamig na po yon. Ginangatog na. Salamat kinaumagahan, umaaraw. That's grace of God. Grace ng Diyos. Huminga kayo malalim. Huminga kayo malalim. Hold. Grace ng Lord. Yung ating lungs, buhay. Yung ating heart, nagpapump. That's grace ng Diyos yun. Kasi pwedeng pahintuin ng Diyos yan eh. Amen. Pag sinabing grace, unmerited favor, it speaks of God's grace. When we breathe, it speaks of God's grace. When we walk, it speaks of God's grace. When we talk, it speaks of God's grace. When we see things, the beautiness of God's creation, it speaks of God's grace. Nangungusap ito sa biyaya ng Diyos. May trabaho ka, biyaya ng Diyos yun. Pag kumakain ka pa, agahan, tanghalian, hapunan, biyaya ng Diyos yun. Amen po ba? At sabi nga, grace ng Lord. Food we take is God's grace. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundong ito na ating tinatangkilik, biyaya ng Diyos yun.
unawain natin, tayong lahat, dumating sa mundong ito, wala tayong dala. Empty, hubot-hubad. Everything we possess are God's gift. And because of that, God is full of grace. Punong-puno po ng biyaya ang Diyos. At hindi lang biyaya, sabi ito, pati kapayapaan. Ang problema, marami pong hindi payapa ngayon sa mundong ito. Maging Kristiyano nga, lumulungkot ang buhay. May Kristo na sa puso. Bakit ganon? Kasi si Kristo hindi nakaluklok sa trono ng buhay. Kapag si Jesus Christ hindi sa sentro ng puso mo, ay lulungkot ka. Wala kang kapayapaan. Magiging magalumihanan yung buhay mo. So ang sabi ng Bible, ito pong message na ito ni Paul ay may kinalaman po sa grace and peace. Part ng kanya pong panalangin yan. Tuloy natin ang verse na ito, ang talatang ito, bago tayo makarating doon sa 19. What message does it bring? Itong sulat na ito, ano pong mensaheng dala nito? Basahin natin yung verse 3 to 4. Sabi, I thank my God every time I remember you. Tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sige po. Kailan niyo naalala yan? Ngayon lang, pastor, kasi katabi ko siya. Tingnan si Pablo, sabi niya, tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Ang pagpapasalamat niya has something to do with other people. Kailan nyo napasalamatan magulang ninyo, mga anak? Kailan nyo napasalamatan nanay ninyo? Tapos reklamo kayo na reklamo. Salamat, wala sa Caloocan Bethel noon. Nantay, kumikibo. Okay? Ang sabi dito, nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing naalala ko kayo. Ngayon, pag inisip niyo isang tao, anong naalala niyo sa Kanya? Ito malungkot eh. Salamat sa Diyos, binigyan tayo ng kakayanang umalala. God has given us ability to remember things in life. Amen. Maliban na lang kung kayo mag-uulyanin, medyo nababawasan na yung kakayanang umalala. Di ba? Hello? Sabi ng isang pastor, kasama ko, kakausap ko kapon, Pastor, kamusta na po ito? Kailangan ko magpahinga kasi minsan nagkakaroon ako ng relapses minsan. Pangalan, relapses ba? Kilala ko, hindi ko mabanggit, may pagkakataon na may mental block ako sa pangalan. Buti na lang pangalan ni Mrs. ko, hindi na may mental block sa pangalan ba? Sabi niya, ganun din ako, pastor eh. Sa totoo lang, ganun din daw siya. Katotoo lang, kanina daw may pinuntahan silang church. Alam niya yung pangalan. Nung tinanong siya ng Mrs. niya, saan tayo pupunta? Ano nga pala yung pangalan ng church niya? Umakyat daw siya sa hagdanan nila. May kukunin siya. Pagbaba niya, hindi niya dala. Nakalimutan. Ano ba kukunin ko? Hello? Sino po sa inyo nakaranas na ng ganon? Ba? Marami niya sa Caloocan Bethel? Baka makalimutan nyo. Sa akin nakatira mamaya pag uwi ninyo. Yan. Sabi rito, naalala ko. Batin niyo, thank God, God has given us ability to think and to remember. But the sad part about life, about us, in remembering things, mas naalala natin yung maling mga bagay na ginawa ng kapwa natin kaysa sa napakaraming kabutihan ginawa ng iyong kapwa. Tama po ba yun? Yun po yun eh. Halimbawa, may kakilala ka, mag-asawa kayo. Minsan, hindi makalimutan yung mga maling bagay na nangyari. Iilan lang yun. Pero yung mga magandang bagay, nakakalimutan. Hello, nandiyan po ba tayo? Ang sabi ni Paul, tuwing naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos. Thank God. Tapos, sabi niya, at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. Tingnan niyo yung kasayahan ni Paul. Sabi niya, tingnan niyo, titigan niyo mabuting talata, at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyong lahat. So yung prayer kay Lord, prayer ni Paul is a rejoice to Him. It is an enjoyment to Him to pray. For whom? Not for himself. Hindi para sa kanyang sarili, para sa kanyang kapwa. Kadalasan po ang mga prayer request na, hindi ko sinasabing mali, no? Huwag niyo ako ma-misinterpret dito. Hindi ko sinasabing mali. Kadalasan ating mga prayer request may kinalaman sa ating sarili. Amen? Totoo naman eh. Pero kailan natin inisip yung kapakanan ng iba at masaya tayong ipag-pray yung pangailangan niya? Tingnan niyo katabi niyo muli. Hello, kapatid, ano ba needs mo? Baka pwedeng yung needs ko unahin mo. Sabi diyan, mananalangin para ako sa inyo. Ang tanong pa, tuloy natin talata. Next slide. Anong dahilan kung bakit siya nagpapasalamat sa mga kapatid na ito? Lagi, pag naalala niya. Sabi dito, ang rason,
Because of your partnership in the gospel from first day until now. Sa Tagalog, dahil mula pa ng sumampalataya kayo hanggang ngayon, ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. Yung pala ang dahilan. May rason kung bakit lagi siyang masaya, ipanalangin ng mga taong ito. Bakit? Kasi ito yung lagi niyang kasama sa pasimula pa lamang ng kanyang paglilingkod, kasama niya ito saan? Sa pangangaral at pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Kailan niyo ipinag-pray mga missionary na walang ginawa kundi pumunta sa iba't ibang lugar para i-share si Lord? Naalala niyo ba sila? At masaya kayo naalala at pinagpipray sila. Sa church na ito, sino po yung laging nagmi-mission? Sino yung laging nag-evangelize? Inag-isip ba natin, Panginoon, salamat kay kapatid, no? Siya po yung masipag na mag-evangelize, maglilipan na maglaganap ng mabuting balita. Inaalala ko sila, Panginoon, sapagkat sa pamagitan nila, ako'y nakakilala sa iyo, Panginoon, personal. Sabi ni Paul, tingnan nyo, ito pa, sabi dyan, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ano ba yung mabuting gawain na pinasimulan? May kinalaman po ito saan? Sa pagpapalaganap ng magandang balita. Ibig sabihin po ganito. Lahat po ng mga Kristiyano may responsibility to share the message of God's saving grace to others. Hindi lang po mga pastor, mga elders, workers yan. Kundi lahat ng tumanggap kay Kristo may pananagutan. Bakit ka nilagay ng Diyos sa inyong kinalalagyan? Bakit ka nilagay sa bahay na yan, tinitirahan? Bakit ka nilagay ni Lord sa trabaho na yan at may mga kasama ka unbelievers? Seryoso po ako sa sinasabi ko kasi ito yung responsibility nating lahat. Kasi bakit? Ayaw ng Diyos lumungkot ang buhay natin. Gusto ng Diyos maging masaya tayo lagi. Maging masaya tayo lagi. Di ba masaya yung ikaw naka-impluensya ng kapwa mo para sila ay tumanggap at makakilala kay Kristo at maging malapit sa Diyos ang buhay nila? Nandiyan po ba tayo? Di ba masaya ka kapag ka misis mo nadala mo sa mister mo nadala mo, anak mo nadala mo sa Panginoon, yung mga mahal mo sa buhay, nakakilala kay Lord? Di ba masaya yung kagalakan yun? Dumating man yung panahon ng kahatulan, alam mo sa langit sila pupunta at may kaligtasan silang taglay sa buhay. Di ba kagalakan yun? Pero yung concern ka lang sa sarili mo, kalungkutan yan. Kalungkutan. Tuloy natin. Ang sabi niyan, tuloy natin verse 7. It is right, sabi diyan, dapat lang na ganito ang maramdaman ko dahil mahal ko kayo. Sabi ni Paul, bakit siya masaya? Kasi ito yung damdamin, ito yung nararamdaman niya. Ang hirap naman yung tumawa ka naman, tapos ang nararamdaman mo hindi pagtawa. Anong tawag doon sa taong tumatawa na hindi damdamin yung tumawa? Dapat sa loob siya ng ng ospital. Naging kabahagi kayo sa gawaing ibinigay ng Diyos sa akin. Ang sabi rito, sa English, it is right for me to feel this way about all of you since I have you in my heart. Whether I am in chains or depending confirming the gospel. Ang sabi niya sa Tagalog, kahit na nakabilanggo ako ngayon, nagtatanggol at nagpapatunay sa magandang balita. Anong sitwasyon ni Paul dyan? Nakabilanggo siya, nakakulong siya dyan. Think about this. Nakakulong siya tapos nagre-rejoice siya. Thinking about believers, thinking about his fellow men, fellow believers, yung mama, pag inisip niya yung mga kapatid niya sa pananampalataya, masaya sa kabila na siya nandun sa rehas ng bilangguan. Malungkot yung kanyang kalagayan, sa totoo lang. Pero he rejoiced in the Lord. Rejoice. Bakit niya nagawang mag-rejoice? Kasi alam niya, tama yung paglilingkod niya. Alam niya, tama yung relasyon niya sa Diyos. Alam niyo, maraming tao, in-explore ng mundong ito, hinangad niya gawin ang mga gusto niya mangyari, pero hindi pa rin siya masaya. Hindi pa rin siya masaya. Sabi niya, baguhin ko nga itsura ko. Sasaya ba ako? Tinitiyak ko sa inyo, hindi magiging masaya ka kahit baguhin mo itsura mo. Lagyan ko kayo ng pilegis, lagyan ko kayo ng makeup burahin ko kaya itong kilay ko, baguhin ko yung linya, sasaya buhay ko. Ano ba itsurang masaya? Tinga, nakukawa sa kilay yon, kilay na masaya, kilay na may mother is a Chinese, may father is a Japanese.
What do I look like? Para maging masaya. Mawin ko kaya itulong ko para maging masaya. Tinitiyak ko, kahit baguhin niyo yan, hindi sasaya buhay ninyo. Why? Because only God can make your life happy and beautiful. Only Jesus can make us rejoice, rejoicing always for His glory alone. Amen. Tuloy natin. Sabi niya, balik mo doon, anak. Yan. Alam ng Diyos na sabik na akong makita kayo dahil mahal ko kayo tulad ng pagmamahal ni Kristo Jesus sa inyo. Ito yung sikreto niya eh. Bakit niya nagawang magalak sa kabila ng kanyang kalagayan? Kasi tama yung heart niya. Kapag hindi tama ang puso mo, mawawala ng kapayapaan, walang kagalakan dyan. Kapag tama ang puso mo sa paglilingkod, masaya ka kahit anong paglilingkod dyan. Yun yun. Amen. Yung mga kasama kong pastor, nakasama ko kahapon, yung lectureship na ating district treasurer, Pastor Tom, maganda yung message na pinabot niya. Yung paglilingkod ba na masaya na committed ka, may allowance man o wala, may pamasahe wala, kahit mahirap yan, gagawin mo sapagkat ang puso mo tama sa Diyos. Amen. Hallelujah. Pagka tama ang puso mo, ang pagbibigay, hindi problema yan. Ang pagtatides, hindi problema. Pag tama puso mo. Pag tama puso mo, ang pag-evangelize, hindi problema. Pag mission, hindi problema yan. Pag tama ang puso mo, pagsamba, hindi problema yan. Kay Silent Night o Whole o Joy to the World, ang aawitin mo, hindi problema yan. Bakit? Kasi tama ang puso mo. Tama ang puso mo. Hello? Amen po ba? Ang sabi ni Paul, masaya siya. Bakit? Yung pag-ibig niya sa kanyang kapwa, yung pagmamahal tulad ng pag-ibig ni Kristo, yun ang tama. Yun ang tama. Amen. Hallelujah. Tuloy natin. Verse 9. It contains Paul's prayer. Ito po yung laman ng prayer ni Paul. Sabi niya dyan, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. So yung prayer ni Paul, yung pag-ibig daw natin ay lumago. Sabi diyan, lumago ang pagmamahal niyo sa isa't isa ng may karunungan at pag-unawa. Knowledge and understanding. About what? About love. And what is love? Sabi ni ba, love is blind. Love is the loneliness of one, the happiness two, and the quarrel of three. Sa pag-aasawa. Who are in love? Only those who have Christ in their heart are truly in love. Bakit? Ang mundong ito, dinidefine love sa kakaibang paraan eh. Pero sabi dito, lumago daw tayo sa pagmamahal. Ano ba yung dakilang utos ng Diyos? What is the greatest commandment of all? Love God with all your heart, mind, soul, and strength. And then love your neighbor the same way Christ loves us. Pagka hindi yan naging materialize sa buhay natin, we fail to realize the purpose of life, the purpose of living, the joy of existence, ang kagalakan ng pagiging tao. Tingnan nyo, maraming in love pero hindi masaya. Bakit? Selfish ang dating. I love you because maganda ka kasi pag pumangit, sorry na lang, papalitan kita ng iba. Love ba yun? Love for a while but not for long. Love you because mayaman ka. Pag naghirap, hindi na love. Kaya sumasama na doon sa may mayroon, may mga pera. Na para bagang pag-ibig binibili, may kahalaga. Ay totoo naman, sa panahon ito, may halaga yan eh. Ang sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya give much, so you can prove that you love much. Kaya pagka diamond ang binigay mo rin regalo mo, diamond ang kahalaga ng pag-ibig mo. Kapag ka medyo puwet ng baso yan, puwet ng baso. Eh wala kang magagawa eh. You know, sa YouTube nga, nagtalo dahil sa ito lang. Di ba, na-highlight yun, ito lang yung regalo niya. Ganun lang nakalagi yung halaga yung pagmamahal niya. Bakit? Ang pagmamahal ba nakuha sa presyo yan? I love you because, I love you if, mamahalin kita kung susundin mo ko. Mamahalin kita kung bibili mo ko nito, papasyal mo ko doon, ibibigay mo ito. Pag hindi na ibigay, hindi na ipasyal, hindi na ibili, hindi na mahal. Pero iba yung I love you in spite of, mahal kita sa kabila ng pagkukulang mo, minahal pa rin kita. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Hello, amen. Pag-ibig ng Diyos yun. Pag-ibig ng Panginoon. So, balik natin yung talata. Sabi rito, okay,
Ipinapanalangin ko na lalo pang lumago ang pagmamahal ninyo sa isa't isa nang may karunungan at pag-unawa para mapili ninyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Tingnan niyo po. Anong dahilan kung bakit bahagi ng prayer ni Paul itong bagay na ito? Na tayo day pumili, tayo day magmahal at lumago sa pag-ibig upang ating pong mapili so that we can be able to choose what is right in life. So mahalaga po. Kaya nga araw-araw may pagpili. Kaya tingnan mo. Kung hindi mo mahal ang pamilya mo, hindi mo pipiling bigyan ng panahon yan. Tiyak yun. Pag mahal mo si Lord, hindi mo isasangtabi ang kahalagahan niya sa buhay natin. Nandiyan po ba tayo? Pag mahal mo ang Panginoon, hindi mo babaliwalain yung salita niya. Babasahin mo ito araw-gabi kasi mahal mo ang Diyos eh. Pero ang tanong ganito, binabasa ba natin katulad ng pagbabasa na may pagmamahal sa Kanya? Kaya sabi ni Paul, lumago kayo sana. Kaya niya, sa pagmamahal at pag-unawa sa isa't isa. Ganyan din sa isa't isa. Paglago, pag-unawa. Kung hindi ko unawain kayo, maghiwalay tayo. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo mga kaibig-ibig. Maganda yun. Mahalin ko kaibig-ibig, madali yun. Mahalin mo mga hindi kaibig-ibig, mahirap yun. Sa buhay Kristiyano, tingnan mo, wala pong itinangi ang Diyos. To be like Christ is to think about others the same way as Jesus think. Yung isipin mong kapwa mo tulad ng pag-isip ni Kristo. Madali hong tulungan ang mga taong mababait. Pero pag masasama na, ang hirap gawin yan. Pero think about this. When you have the love of Jesus Christ, kukonsider yung bagay na yan. Bakit? Kasi lumalago ka sa pananampalataya mo. Paglago mo. Hello, nandiyan po ba kayo? Sino po sa inyo gusto magpastor? Wala. Masaya pong nagpapastor. Naglilingkod sa Panginoon. Bakit kaya? Hindi niyo ba nakitang masaya? Rejoice the Lord always. Sabi kasi pastor, may flip side yan. Flip side. Kung baga sa plaka, merong side A, side B. May side ang pagpapastor na yon. Punong-puno ng pagsubok, problema. Yung problema iba, problemahin nyo. Totoo yun. Naranasan ko po yung 2:00 na madaling araw, gigising ka. Pastor, gising po. Bakit? Yung asawa ko po, naalihan ng masamang espiritu. I-rebukein nyo. Ikaw naman, buksan ko pintuan, sino po kayo? Di po ba, pastor, kayo dito? Sino nga po ba kayo? Ako po yung miyembro ng ganito. Yung asawa ko po kasi nagwawala. Naikwento ko na siguro yun sa inyo. Yung ilan sa inyo, naikwento ko na ito. Punta ako, sabi ko, Ma, merong doon dito emergency. Yung asawa doon niya nagwawala, doon sa bukid. May bukid pa doon sa lugar na yun. Ano gagawin ko? Naalihan doon ng masamang espiritu, nadidemon possess. Doon nagpray ako, Panginoon, may bigat ito, demon possess. Di punta naman ako. Sabi ko, sino ba pastor nyo? Wala po, absent po pastor namin. Di ako present. Kayo po, pwede kong lapitan eh. Dumadalo sa isang gawain, hindi natin gawain, pero siya may problema, pumunta sa bahay. Pinuntahan ko, nausap ko, tapos dinala ko doon nag-tricycle pa kami. Pupunta doon sa bahay, nakita ko yung asawa niya nagwawala doon sa may dalang pambalos. Yung 2x2. Sabi ko, lalapitan ko ba ito? Lalapitan ko ba ito? Naisip ko, wisdom tells me, ang haba ng dala niya. So, 10 feet, baka mahaba yung dala niya. Bago niya iwas-iwas yun, buong lakas niya ipupersen, may ilagan ko pa. Okay, good. Linapitan ko. Brad, hindi ko pa nire-review kasi inaalam ko dapat wisdom din ang tells us eh. Ano ba yun? May sabit o may sapi? Hindi lahat ng may sabi, hindi lahat ng demon possess dapat wise din tayo. May medical problema ba siya? Di nung anak umiiyak, mga anak umiiyak, tatay, ito. Dumating na yung mga barangay, tanod. Okay, so, tatakot din sila. Dinalapitan ko, Brad. So nagwawala siya. Lumayo ako sandali, tinanong ko yung mga anak, ano ba nangyayari sa tatay nyo? Nakagat po ng aso. Ay, narabis. Narabis pala.
So, hindi mo kailangan rebukein. In the name of Jesus, dalhin niyo sa ospital. Dalhin sa doktor. Na-rabies po yan. Hindi. Sabi ng miss, pinipil. Hindi, pastor, na-demon possession. Ikaw marahil na-demon possession. Na-rabies yan. Na-rabies yan. Manuhala ka. Dalhin niyo. So, sabi ko sa barangay, dalhin niyo po sa ospital. Hindi ko kailangan rebukein yan. Hindi ko nakukuha sa in Jesus name. Nakukuha sa wisdom tells me. Ganon. Sino gusto magpastor? Karanasan ko yan. Katawa-tawa, pero nakakabang karanasan. Hindi mo madaling deal. Kaya lang, kung wala yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig sa kapwa, gagawin mo ba yun? Hindi ko sinasabi magaling ako, ha? Hindi po ako ganun kagaling. Kaya lang, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, Lord, tao na kailangan abutin pag-pray. So pinag-pray ko yung asawa, yung mga anak, pinag-pray ko sila. Tapos dinala ng barangay po doon sa ginapin nila yung lalaki. Okay? Winasiwas pa nga talaga niya sa akin yung kahoy. Buti na lang, nasa tabi niya ako, naisiwas-iwas niya, hindi na nakaabot sa akin. Kasi napakahaba ng kahoy. So nailagan po, nayakap ko po siya. Tapos dumating mga patao ng barangay, ito, ginapi siya. Tapos sabi ko, dalhin niyo po sa ospital. Mukhang, kailan po ba nakagat? 2 araw na daw nakakagat. Ako, kumalat na yung rabies niyan. Rabies niyan. Asong galapang nakakagat. Yun po yun. So, ang resulta, na-rabies nga. At the end of the story, na-rabies nga. Pero ganyan pa man, yung misis niya, yung pamilya, ay dumalo rin sa church nung kinalingguhan. Salamat sa Panginoon. Naging opportunity. Sabi ko, balik po kayo sa church na pinanggalingan nyo. Kausapin niyo yung pastor nyo at maglingkod po kayo sa Panginoon. Ganun na po. Praise God. Bakit tayo napunta doon? Tuloy natin yung talata, anak. At sabi rito, mapuspos nawa kayo ng katangiang pinagkaloob ni Kristo sa inyo para maparangalan at mapurihan ng Diyos. Tingnan nyo. Kasi kung hindi natin tagla yung kapuspusan ng Panginoon, we cannot rejoice always. Kagalakan po eh. Yung lagi kang natutuwa, ano man ang sitwasyon mo sa buhay. Si Paul, napakahirap intindihin ito pag kasama niyo siya sa kalagayan na yon. Kung wala si Kristo sa puso niyo, bakit niya nagawang magpasalamat, magpuri sa kabila na siya nakabilanggo? Hindi siya nabilanggo dahil sa may ginawa siyang mali. Hindi dahil sa drug lord siya, gambling lords, may pinatay siya, hindi. Dahil sa kanyang paglilingkod at pagtatanggol sa mabuting balita tungkol kay Kristo, yun ang dahilan kung bakit siya nabilanggo eh. Because of his mission to follow God. Ang problema po, marami pong taong malungkot, hindi dahil sa pasunod sa Panginoon, kundi dumarating po yung punto, nagpapasit sila sa kanilang sarili, at yung nais nilang gustong mangyari, ang nagganap sa kanilang buhay, at hindi ang gusto ng Diyos. Kaya lulungkot ka talaga. Alam niyo, bottom line po kung bakit malungkot ang tao, kasi we fail to love God and love people. That's it. Once we love God and love people, the way Jesus loves us, hindi po mawawala yung kagalakan. Bakit? Sapagkat ang source ng kagalakan niya ang Diyos mismo. Ang Diyos mismo. Tuloy natin. Verse 12 to 14. Sabi rito, now I want you to know. Ayan, sabi ni Paul. Ano yung gusto? Ito yung importanteng message ni Paul eh. Kasi sabi niya dito, gusto kong malaman ninyo. Baka hindi pa nila alam siguro. O alam nila pero nakalimutan. Ano sabi rito? Nais ko malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa kilalagan ng gandang balita. Ano yung nakatulong ng malaki? Nakulong siya dyan eh. Kinonsider niya ito as a positive thing, hindi negatibo. Yung pangit na sitwasyon sa buhay niya, inisip niya yon, naintindihan niya na may positibong bagay ang Diyos doon. Sabi niya rito, tuloy natin, sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya at sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo dahil sa pagsunod kay Kristo. Tingnan niyo. Bakit nila nalaman? Naging buhay na testimony, naging influencer si Paul doon sa bilangguan upang malaman ng mga bilanggo, ng mga kapabilanggo, ng mga gwardiya doon at maging sa palasyo ang katotohanan tungkol kay Kristo. Ang dahilan kung bakit siya nandoon. Ang sabi niya riyan, dahil din sa pagkakabilanggo ko, lalo lang pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. So nakita natin, may positive things, result, yung sa negative event na nangyari sa buhay niya. Ang tanong ay ganito, sa atin kaya, yung mga negatibong sitwasyon dumarating sa buhay, inaalaw ng Diyos, nakita ba natin may rejoice beyond that? May kagalakan pala sa kabila ng lahat ng yon.
Hello? Ang sabi ng isang pamilya, salamat Lord, may pandemya. Kasi yung tatay ko umuwi. Nabuo kami muli. Thank God, may pandemic. Nung panahon ng pandemya, Panginoon, salamat po sa pandemya. Nagkaroon kami ng prayer altar sa bahay. Na-revive yung prayer concern ng pamilya. Ay di may positibo sa kabilang ng negatibong pangyayari. Salamat na matay tatay ko bago mag-COVID. Bakit kung hindi? Nagsasuffer siya ng lubos. Ay di may positive thing. In spite of the negative circumstances, may positibong bagay. Yun ang nakita ni Paul. Bakit na nagawang mag-rejoice? Kasi nakita yung perspective ng Diyos sa sitwasyong hindi tama. Amen. Tuloy natin. Verse 15 to 16 to 17. Reasons and motives of preaching the gospel. Totoong may ilan diyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ito naman sinabi ni Paul, yung pangaral ng salita ng Panginoon depende sa motibo at layunin yan. Ang paglilingkod, hindi ko nasusukat yon sa ginagawa natin, kundi sa puso nagmumula. Hello, nandiyan po ba tayo? Pwedeng masipag ka sa gawain, pero ang puso mo, malayo sa Diyos. Pwedeng sa puntong ito, ang bait-bait ni pastor, pero ang puso ko, hindi nyo nakikita. Ang Diyos lang nakakaalam nito. Sino nadaya ko? Nadaya ko kayo, pero ang Diyos hindi ko madadaya. Ang sabi ni Paul, tingnan nyo, totoong may ilan diyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil naiinggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Meron po, totoo naman to eh. Tiyak ko yun. Meron pong mga bagay na ganyan. Meron nga may mga plano ka sa buhay na ayaw ng marami. Kasi magkakaiba tayo ng direksyon eh. Mag-iba tayo ng isip. Sabi niya rito, ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangaral. Yun. Salamat. Karakter ng Caloocan Bethel yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, I believe. Glory be to God. Because of Jesus sa puso natin. Kapag kasi Jesus wala sa puso natin, mali ang ating motibo. Sabi, verse 17, ang mga tao na inggit ay hindi tapat na nangangaral sa pangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa na ito dahil sa pansariling hangarin. Inakala nilang lalo pang magdadagdagan ang paghihirap ko sa bilanggo dahil sa ginagawa nila. Akala nila, yung ginagawa nila, magpapahina kay Paul. Pero hindi. Bakit? Na-realize ni Paul, I can rejoice in spite of those opposition. Wow! Hallelujah! Sino dito may kaaway? Ikaw ang dahilan. O kaaway, hindi ka yung dahilan, inaway ka. Can you rejoice in the times of moments of arguments? Ang hirap nun, no? Hello? Yung pag sinampal ka sa kaliwa, ibibigay mo yung kanan. Pag binato ka ng bato, babatuhin mo ng tinapay. Ba't may bukol? Pati garapon, pastor, nasama ko eh. Sino ba naman? Wala na doon sa may bigay, tinadyakan niya na. Binigay niya yung kaliwa, binigay niya yung kanan, binato niya yung tinapay, at wala na daw, ininis pa rin siya. Sinipa na niya. Hanggang ganun lang yung patience natin. Excuse me natin. Tuloy natin. Verse 18, ito na. But what does it matters? Sabi, pero walang anuman ang lahat ng yun sa akin. Tingnan si Paul, no? Lahat ng pangungutya, pagpapahiya sa kanya, at yung pagkabilanggo na pinagtatawanan ng marami. Sabi, bali wala sa akin yun. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil sa akin, kahit sa papaano, may pangaral si Kristo. Tama man o mali ang hangarin, at patuloy akong magagalak. Tingnan niyo, sabi, patuloy akong magagalak, and I will continue rejoicing. Rejoicing. Ang tanong, sino sa inyo may mga digdigin mong sitwasyon sa buhay sa mga oras na ito? Can we rejoice in the Lord? Yes, we can. At dito po ako magtatapos sa verse 18 and 19. Matatapos na po message ng Lord. Magalak po kayo. Pero walang anuman sa akin ng lahat. Sabi niyo dyan. Okay, as I wind up. Tatlong bagay po makikita natin dyan sa passage na yan. Sa verses na yan. Okay? Three things that we can consider in that verses. Verse 18 and 19. Okay? Sa verse na ito, si Paul ay nagbigay ng 7 reasons or sources of strength so you can stay positive and happy in tough times. Ano yung bagay na yun? Una, you have to keep God's perspective on your problem. Sabi niya, pa-reflect mo anak yung verse, yung slide. Sabi niya, for I know. Ano yung alam niya? Napakahalaga po na meron tayong kaalaman. Alam niya yung perspective ng Diyos sa sitwasyon niya.
Alam niya yung pananaw ng Diyos kung bakit nangyayari ito sa kanyang buhay. Alam niya all things work together for good to those who love the Lord. Alam niya yun. Alam niyo, napakahalaga yung kaalaman natin eh. Alam niyo po bang mahal ka ng Diyos? Kahit may sakit ka. Hello? Sabi ko dun sa tatay, alam niyo po ba mahal kayo ng Panginoon? Bagamat mahirap unawain ito sa sitwasyong ito, pero mahal po kayo ng Diyos. Sa kabila na agaw buhay ang anak niyo, mahal kayo ng Diyos. Bakit? Kasi nalaan po ng Panginoon buhay na walang hanggan sa buhay po ng iyong anak. Sa piling ng Diyos, wala ng sakit, wala ng luha, wala ng hinagpis, wala ng karamdaman. At yung pong kalagayan ng anak niyo. Nasa piling na siya ng Panginoon. For I know, sabi ni Paul, for I know. Ang tanong, ano yung inaalam natin? Ano yung pinupuno natin sa ating kaalaman? Ano yung ating binabasa? Ano yung impormasyong ating pinapasok sa ating isip? Tungkol ba ito sa Diyos, mga bagay na may kinalaman sa kabanalan? Minsan mabuti pa yung artista, kabisado natin ang lahat eh. Mabuti pa yung argumento sa Facebook, nakipagsabayan tayo eh. Pero yung kaalaman tungkol sa Diyos at panahon, pag-aralan sa salita ng Panginoon, unawain ang pag-ibig ng Diyos at ilapit ang buhay natin sa Panginoon, kilalanin siya ng lubos sa buhay natin. Alam ba natin yun? Alam ba natin na ang Diyos ang may hawak ng buhay natin? Alam ba natin ang Diyos ay makapangyarihan? Alam ba na ang Diyos natin nagpapagaling? Alam ba natin na ang Diyos ay nagliligtas? Alam ba natin na ang Diyos ay nagpapatawad? Alam ba natin na ang Diyos ay punong-puno ng habag at biyaya? Alam ba natin yun? Alam ba natin na darating na siya? For I know, sabi ni Paul, for I know what? Ano yung mga bagay na alam niya po ba dyan? Okay. It's what you know that keeps you ongoing. Ano ba ang alam natin na tutulong sa atin para tayo magpatuloy sa paglilingkod? Alam ko na darating si Lord at magsusulit ako sa kanyang harapan. Kaya tama lang gawin ko yung tama. Piliin ko yung mabuti. Kasi alam ko darating araw, haharap ako sa Panginoon. Bilang tatay, am I a good father? Do I choose to be a good one? Kasi alam ko, magsusulit ako sa Diyos. Alam ko lahat ng suffering may wakas. Alam ko wala pong tumunod sa Diyos na namatay sa gutom. Sabi niya eh. Kaya ang tanong, ano yung pinupuno natin sa isip natin para maging masaya ka? Sa kabila ng bumabag yung sitwasyon ng buhay. Alam mo ba na sa kabila ng makapal na ulap, ang araw ay sumisikat? Hello? Alam mo pang nagtanim ka, pwedeng mabunga yan, lumago at mamunga. Alam mo ba ang mga tinanim mo, aanihin mo? Pag nagtanim ka ng sama ng loob, aani ka ng sama ng loob. For I know. Si Paul, alam niya yung bagay, yung perspective ng Diyos, kung kaya't nagawa niyang magalak. Kung mayroon man nakakalam na magandang bagay, programa sa Caloocan Bethel, ang Diyos po. Ang tanong, for you know, or I know, for we should know what's good for us. Amen. Yun ang sekreto. Bakit niya nagawang magalak? Pangalawang bagay, alam ni Paul na may nagpipray para sa kanya. Tingnan niyo po. Tuloy natin. Yung verse na yon, verse 19, 18 and 19. For I know, sabi niya dan, I will continue, for I know as you pray for me, and the Spirit of Jesus helps me, this will lead to my deliverance. Dahil alam kong sa pamagitan ng mga panalangin ninyo, may nagpipray sa kanya. Alam ko may nagpipray po sa akin. Salamat po sa prayer. Kasi naramdaman ko yun sa mga pagsubok, sa pagharap namin sa mga problema ng buhay, paglilingkod. Alam ko yun. Sabi ko, alam ko, Lord, may nagpipray sa akin. When I deal with problems, kahapon kausap ko natin General Secretary. Sabi, Pastor, mayroong sulat dito, may problema tayong harapin. I know, Lord, may nagpipray sa amin. May nagpipray. Hello, may nagpipray ba sa amin? Kaya malakas ang loob natin. We can rejoice in spite of problems. Kapatid, may nagpipray sa inyo. Hallelujah. Praise God. Alam niyo, kagalakan po kahapon, yung kinasal ko, may cancer. Yes. Hindi ko nababanggit ang pangalan niya. For personal reason, hindi ko yun po yung sitwasyon niya. Pero kilala niya si Lord, nag-celebrate sila ng kailang karawan. Ang sabi ko sa niya, Brad, magkakilala tayo. And I always pray for you. And the church praying for you. And the people praying for you. Who knows you pray for you. Nung marinig niya yun, nagagalata. Bibigyan ka pa ng Panginoon ng buhay, kalakasan. Magkikita pa tayo sa inyong 75th anniversary. Gold ay diamond year nyo ng pagsasama. Sabi ko, Lord, bigyan mo ng katuparan yung kung pangarap niyo yun. 75 years of fellowship together as husband and wife. Who knows? Yeah? But for I know, my God can deliver.
I know my God can heal. I know my God can give life. Amen. Bakit? May nagpipray kasi. Ang panalangin po ay powerful, mga kapatid. Huwag niyong malitin ang prayer. Prayer can move mountains, prayer can solve issues, prayer can move the hands of God through prayers. Amen. And lastly, ano pong bagay dyan? Tuloy natin. Last slides na ilang pa mga slides na lang. Kulitin na lang. Finally, naniwala si Paul at nagtitiwala that God would work his problem for good. Naniniwala kasi si Pablo na ang kanyang problema, ang Diyos gumagawa sa kabutihan nito. Ang sabi niya, the Spirit of Jesus helps me. Paul says, the Spirit of Jesus helped me. The Holy Spirit tumutulong sa kanya para magpatuloy si Paul sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya nag-iisa. Alam niyo ba ang role ng Holy Spirit? Hindi lang para mag-speak in tongues ka. Hindi lang para mag-interpret ng tongues, yung nag-speak in tongues, mag-interpret ng tongues, kundi para samahan tayo sa panalangin natin. Romans 8:26. Hindi nyo alam yung pagpipray, ang Holy Spirit nag-intercede on our behalf in a groaning process. Kaya nag-groan ng iba, hindi makapagsalita ng ayos, hindi alam kung ano sasabihin. Ang Holy Spirit ang nag-intercede para ipanalangin mo, dapat may pag-pray. Ganyan po ka-powerful ang Holy Spirit para mapalakas ka, mapagtibay ka, tulungan ka. Amen. Sabi dito, this will lead to my deliverance. Itong maghahantong sa akin sa aking kalayaan. In that sense, Paul rejoiced in the Lord. Natuwa siya sa Panginoon. Kapatid, ikaw, ano sitwasyon mo? Pwede mo bang piliing mag-alak ka sa Diyos? It is your choice. To be happy is our choice. To rejoice in the Lord is our choice. Life is full of choices. To trust God is our choice. Magtiwala sa Diyos, pipiliin mo yun eh. Kaya, ang magalak sa Panginoon, pipiliin mo. Matuwa ka sa Diyos, pipiliin mo yun. Kaya, ano bang gusto mo mangyari? Ang matuwa ka lang sa sarili mo and will end up nothing, loser ka? O matuwa ang Diyos sa iyo upang may balik ng Diyos yung kagalakan sa puso mo? Ang tunay na solusyon ng buhay upang ito'y maging masaya, hindi po sa iniisip ng tao, hindi sa opinyon ng ilan o kadamdamin natin, kundi nakasalalay ito sa galaw at patnubay ng Diyos. Negatibo man ang sitwasyon, pwedeng baguhin ng Panginoon yan at maging positibo kapag atin pong ipagkatiwala ang ating sitwasyon sa Panginoon. Ang tanong, ano nagpapalungkot sa iyo? At ano'y magpapasaya sa iyo? Sabi niya sa pastor, nagpapalungkot sa akin pera. Ang magpapasaya rin sa akin pera. Magulo yan. Kasi pera din, kahit may pera ka, magpapalungkot din niya sa iyo. Dapat, ang Diyos pa rin na magpapasaya sa iyo. Kasi God can move miracles and wonders in your life far beyond your life expectation. Amen. Hallelujah. As I wind up, excuse me. Because God's perspective, the prayer of loved ones and friends, the Holy Spirit and the faith, pinili ni Paul na mag-rejoice sa Panginoon. Ulitin ko po yon. Tatlong bagay po. Dahil tinanaw niya yung pagtanaw ng Diyos sa sitwasyon niya. Ang tanong ay ganito, tanaw ba natin yung pananaw ng Diyos sa sitwasyong ating hinaharap ngayon? Sabi ko dun sa kausap ko, Brad, you may love your loved one at this point in time. Pero tanawin mo yung plano ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Eternity po ang plano ng Diyos sa iyong anak. Buhay na walang hanggan, nauna lang siya. Hindi ko lang masabi baka bukas susunod ka. Hindi ho. Hindi maganda sabihin yun. Pero yun po katotohanan eh. Sa totoo lang, marami tayong gustong gawin sa mundong ito, sa buhay natin. Kasi gusto natin gawin ito. Kasi it is our desire, personal desires, heart desires. Pero inisip ba natin ano yung desire ng Diyos na may-ari ng buhay kong ito? Na siya magpapasaya sa buhay ko at hindi yung gusto ko lang. Only God can satisfy our souls that make it rejoicing always in every situations in life. Only God, tanging siya lamang magpapasaya ng buhay natin sa katunayan at katotohanan nito. Think about that. Ano yung perspective mo sa problema mo?
Tinanaw ba natin ito sa pagtanaw ng Diyos? May sakit ka ba? May problema ka bang pampamilya? Bakit hindi mo isipin, Lord, bakit nangyayari ito? Tulungan mo kong makita ko ang sitwasyon na nais mong mangyari. Baka may pagtatamang nais ng Diyos, ituwid ang buhay para sa iyo. Look at God's perspective. And to that sense, you can rejoice. Mahal mo pala ako, Panginoon, kaya pala nangyari ito. Kaya pala tinagal mo ko sa trabaho, Panginoon, mahal mo pala ako kasi ayaw mo akong mapahamak. Ayaw mo pala ako, Panginoon, may scam. Kaya pala ako nalugi, Panginoon, kasi mahal mo pala ako. Kasi wala akong inisip kundi business lang at nakalimutan kong pahalagahan ka. Pati mga mahal ko sa buhay, lumayo sa akin tuloy. Nakalimutan kong kahalagahan nila. There's nothing that ever compensate the failures of our relationship in this world. Kaya pala, Panginoon, tanawin natin ang tanaw ng Diyos sa mga nangyayari sa buhay natin. Pangalawa, huwag mong isipin nag-iisa ka. May nagpipray sa'yo. May nanalangin sa'yo. Amen. Mga nanay, pinagpipray namin kayo. Mga tatay, pinagpipray namin kayo. Mga anak, mga magulang niyo nananalangin at kami nananalangin para sa inyo. Para ingatan kayo ng Diyos. And then, pray for each other. Believe that it can bring rejoice, sing in our hearts. And then finally believe, that in spite of negative, God works wonders and miracle sa buhay nating ito. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo in the presence of God, the presence of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Marahil, may mga sandali sa buhay natin nakalimutan nating maging masaya. Hindi ko po alam kung anong kalungkutan bumabalot sa ilan. Pag may kalungkutan ka, ilapit mo sa Panginoon. Ilapit natin sa Diyos. May problema ka bang bigating daladala? Pagkatiwala mo sa Panginoon. Gusto mong pasahin ka ng Diyos? Ask God through His Spirit to help us understand His purpose sa buhay natin ito. Amen. Hallelujah. Sino po dito may mga prayer requests, needs? Gusto niyo pag-pray over kayo? Let's come sa altar. Mananalangin po tayo. Kagalakan ng Diyos ang ibalot sa bawat isa na nangailangan ito sa buhay niya. Hallelujah. Sige po. Relational problems. Just come and ask God, Lord, hallelujah. Sige po, huwag po kayo mahiya. Kung yun po sa taas, gusto niyo bumaba. Ang altar yung bukas para po ilapit niyo po ang buhay niyo sa Panginoon. Sabihin niyo lang kay Lord, Lord, malungkot po ako ngayon. Pasahin mo buhay ko. Alam ko, Panginoon, ikaw lang makapagpapasaya nito at magbibigay ng kagalakan, kasapatan sa buhay ko. Hallelujah. Pwede po ba natin ipag-pray yung mga lumapit sa harap, doon po sa mga nandyan sa station yung kinalalagyan? Let's pray for these people. Para naman madama natin kagalakan din ng Diyos. Sa kabila ng kagalakan natin, na nag-uumapaw, ay ma-impart natin sa kanila ang kagalakan na yan. Amen. Sa biyaya po ng Panginoon. Kapatid, hindi ka nag-iisa sa iyong problema. May nananalangin at magpipray para sa iyo. At narito tayo para ipanalangin ang mga kahilingan po ng mga bigating daladala. Aliwin tayo ng Diyos. Hallelujah. Just come. Just entrust everything to God. Pagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige po, kung meron pa pong gustong pang lumapit, kinukonbikan lumapit sa Panginoon, just come and pray. Ikaw at ang Diyos, kausapin mo ang Panginoon. Ikaw at ang Diyos. Hindi siya malayo, kapatid. Hindi siya malayo. Nandyan siya, katabi mo siya. Nasa puso mo siya kung tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang Diyos at tagapagligtas. Nasa puso mo ang Panginoon. Hayaan natin siyang lumuklok sa buhay natin at hayaan natin isuko yung mga nagnanakaw ng kagalakan na yan. Suko natin sa Panginoon. Hallelujah. Ama, dakilang Diyos, lumalapit po kami sa iyo. May pagpapakumbaba. Inaamin po namin, Panginoon, kung wala ka, wala kaming kagalakan, wala kaming magagawa. Walang kwentang buhay. Panginoon, salamat po, Panginoon, ipaunawa mo sa amin, O Diyos, ang katotohanan ng buhay namin ito ay ipinahiram mo lang sa amin. Ikaw ang may-ari ng buhay namin ito, hindi kami. At tulungan mo kami, wag namin pakialaman ang buhay nito ayon sa aming kagustuhan, kundi ayon po lamang sa iyong kagustuhan, Panginoon. Tulungan mo kaming tumayo sa katwiran mo at hindi sa katwiran ng mundo. Tulungan mo kami, Panginoon, tumayo sa iyong salita at hindi sa aming damdamin at
at simbuyo ng aming kalooban, Panginoon. Help us, Lord, to stand on your words, on your promises, and believe on it. Entrust everything, Lord, to your holy hands. Pagkatiwala sa iyong mga banal na kamay, Panginoon, lahat ng bagay sa buhay namin, O Diyos. God, Ama, aming tatay sa langit na marunong magmahal, kumalinga, umabot, magpatawad. Kung kami po'y nagkulang, kung kalungkutan namin, Lord, dulot po ito ng kasalanan namin nagawa, patawarin mo kami, O Diyos. God, forgive us. Help us to learn from our mistakes and help us to rejoice in spite of that, Lord, that we can rejoice, Lord, sapagkat Ikaw may Diyos na marunong magpatawad, marunong kumalinga, marunong mag-abot, marunong umunawa, marunong magbigay ng panibagong lakas at sigla, O Diyos, sa amin. Salamat po, Ama. Hallelujah. Hallelujah. Pasayahin mo, Panginoon, ang buhay namin ito. Sila na may mga kalungkutan, Panginoon, ano man ang dahilan, O Diyos, pawiin mo ang lungkot. Pawiin mo po. Lord, pawiin mo po, Panginoon, sa kabila ng sitwasyong aming hinaharap. Lord, pawiin mo. Ito man ay karamdamang pisikal, O Lord. We pray for your mighty moves, for your power, O God, in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Father God, we pray for these people. Sila na lumapit sa altar. Alam mo po, Panginoon, ang dahilan. Bigati ka lang dala-dala. Ang lungkot, Panginoon, na bumabalot sa kailang kalooban. We pray for them, Lord, in the name of Jesus. Lord, we entrust them to you. Father God, in Jesus' name, let your power, let your Spirit, O Lord God, comfort them. Lord, let your Spirit comfort them, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lord God, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, speak, my Lord, in our heart. Speak, my Lord, in his heart, oh God. Speak, my God. Continue to bless his life. Empower him, Lord. Let him, Lord, rejoice in your name. Whatever circumstances he had, oh God, pray in the name of Jesus. Lord, unload the burdens. Comfort him, Lord. Answer his needs. Lord, make him happy, oh God. Make him rejoice in your holy presence. In Jesus' name. Hallelujah. Oh, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Hallelujah. No matter what comes your way, Jesus is the answer. Jesus is the way. Jesus is the truth and the life. Hallelujah. 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 Oh, rejoice in the Lord. Rejoice in God. Simulan mo magpuri sa Panginoon. Simulan mo pasalamatan. Simulan mo pasayahin ang mo sa biyaya ng Panginoon. Yes, God. And burden. Make happy, Lord, in the name of Jesus. Let her. Oh God, oh God, oh God, hallelujah. In Jesus' name, speak to her, God. Unload her burden. Punuin mo siya ng presensya, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, answer her needs, oh God. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. And I pray, Father God, Lord, comfort her in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Touch her heart, oh God. Her lives, oh God, in Jesus' name. Make her rejoice in your name, oh Lord, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Simulan mo, kapatid, purihin ang Diyos. Simulan mo siyang pasalamatan. Huwag po kayo mahiya. Rejoice in the Lord. Hallelujah. It is now high time for us to entrust everything to God. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyong lahat, O Diyos. Lord God, palitan mo ng kagalakan, Panginoon, ng buhay. Problemang dala-dala, Panginoon, solusyon, O God. Kagalakan, Panginoon, katugunan sa mga dalangin. In Jesus' name, we pray, Father, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Let your mighty touch flow upon my sister's life, O God. Lord, let her rejoice in your name. Tulungan mo siyang magalak, Panginoon, sa iyong presensya. Magalak sa kanyang sitwasyon, O Diyos. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, ikaw may hawak na kanyang buhay. Ikaw ang kanyang kalakasan, ikaw ang kanyang kagalingan, ikaw ang kaganapan ng kanyang buhay, O Diyos. Salamat sa kaligtasan, salamat sa buhay, salamat sa pag-asa. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord God, I pray, Lord, let your mighty power and touch be upon her. In Jesus' name, Lord, unsolve her burdens, unsolve her problems, oh God, Lord, hallelujah. Yes, Lord, make her happy, make her rejoice in your holy name, oh God, hallelujah, thank you, God.
God. Thank you, Lord. Hallelujah. Di ka nagkulang, biyaya mo kahit kailan. Kung alam mo, tinugong ka ng Diyos, pasalamatan mo ang Panginoon. Rejoice His name. Rejoice. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. God is good. God is good. God heals. Nagpapagaling ang Panginoon. Nagpapala siya ng buhay. Nagpapatawad siya. Siya'y punong-puno ng kahabagan, biyaya at kapayapaan. Hallelujah. Simulan mong pasalamatan. Simulan mong magalak sa Diyos. Simulan mong maging masaya ang buhay. Choose to be happy. Choose to rejoice. Piliin mong magalak. Piliin mong magpuri sa Panginoon. Hallelujah. Yes, God, in the name of Jesus. Lord, we choose to praise your name. We choose to rejoice in your name. Hallelujah. Kahit kailan di ka nagkulang, Biyaya mo Hallelujah. sa akin laging lahat. Pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa amin laging lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah. Jesus loves us. Jesus loves you. Hallelujah. Praise God. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, ipababayaan man. God is so much concerned about your needs, about your life. So we must rejoice in Him. In spite of whatever happening in our lives, in spite of our circumstances, sa kabila ng mga problema, sitwasyon, krisis ng buhay, nariyan ang Diyos. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. Tiyak yun. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that brought us through. Hallelujah. Think about His love. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Mabuti ka sa amin. Salamat, Lord, sa kabila ng mga sitwasyong hindi maganda. May maganda ka palang ginagawa sa kabila ng lahat ng ito. Salamat, Panginoon. Lord, salamat sa iyong biyaya. Salamat, Lord, sa iyong kalinga. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig, pagpapatawad, kahabagan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalingan, sa kalakasan, sa tagumpay. Salamat, may Diyos kami na marunong magimala. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, pinapaunawa mo sa amin, O Diyos, ang katotohanan sa kadakilaan ng iyong pag-ibig. Nawa, Panginoon, lumago pa kami patuloy sa aming relasyon sa iyo at aming ugnayan sa aming kapwa. Panginoon, salamat po. May nagpe-pray sa amin na nanalangin para sa amin. May dumudulog sa aming kapakanan, Lord. Tulungan mo kami huwag magkulang. Ipag-pray namin ang aming kapwa na may kagalakan sa gawaing ito. Panginoon, marami pong salamat. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Pwede mo bang hawakan ng katabi at pag-pray mo siya, kapatid? Ikaw mismo, ipag-pray mo siya. Sige po, sa inyo po sa taas, just katabi po niyo, pag-pray niyo po yung katabi po ninyo. Just pray for him and enjoy the joy of praying for each other.
Enjoy po natin kagalakan, panalangin. Sige po, hallelujah. At ipag-pray mo rin yung nagpipray sa'yo. Sige po. Pag-pray nyo yung biyaya ng Panginoon. Bagamat nag-pray na tayo, pero pag-pray nyo po. Feel the burdens and the joy of praying other people. Hallelujah. Nak, pag-pray mo nanay mo, kung katabi mo siya. Nay, pag-pray mo anak mo, katabi mo siya. Sa mag-asawa, pag-pray niya isa't isa. Hallelujah. At maging yung wala dito, pag-pray po natin. Mga nasa ospital, pag-pray po natin. Yes po. Lord, we always think about your love. As we pray for each other, oh God, salamat po. Hallelujah. Lord, empower my families, my loved one, my kids, my children, my brother, my sister, my parents, oh God. I pray for each everyone, all of my brethren. Whether they're here or not, we pray for those people. Empower them. Save them, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Bless them. Enrich their lives, oh God. Bless their businesses, their works, their schooling. Bless everything that they do. Whatever it is, oh God, for your glory, oh God. Salamat po. Salamat, salamat, salamat. Thank you, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. All the glory, honor, praise belongs to you. In Jesus Christ's name, everybody say amen. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Di po ba kagalakang madam ang presensya ng Diyos? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord God, sa dakilang biyaya mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na araw-araw, Lord, ng aming buhay, Panginoon, ay kasama ka namin, Panginoon. So we don't have to fear, Panginoon. We fear nothing, Panginoon. We don't have to worry, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, that you are with us, Panginoon, at lagi mo kaming sasamahan, Panginoon. Ang iyong presensya, Panginoon, ang laging nasa amin, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang laging nasa amin, Lord God. We pray, Panginoon, na mas lumalim, Panginoon, ang aming pag-ibig, Panginoon. Mas lumalim, Panginoon, ang aming pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, ng aming buhay, Panginoon. Araw-araw, Panginoon, nakikilala ka namin, Panginoon, kung sino ka sa buhay namin, Panginoon. At araw-araw, Lord God, sasambahin ka namin, Panginoon, pupurihin ka namin, Lord God, sa kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God, at nagawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. May we be, Lord God, a living testimony, Lord God, to other people, Lord God. Most especially, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Use our lives, Panginoon. Gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon, na maging isang living testimony, Panginoon. Makita nila, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Makita nila, Lord God, ang iyong kadakilaan, Panginoon. At maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat po, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na narito, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, Lord. Maging sa nasa online, Panginoon, we pray, Lord God, na ikaw ang patuloy, Lord God, na magpala, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, manatili, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. At maibahagi namin, Lord God, sa mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God.
Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, sa buhay, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon. Salamat po sa kanyang buhay, Lord God, kasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw ang magdagdag, Lord God, ng kalakasan, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Patuloy niyo po siyang palakasin, Lord. Ilayo sa karamdaman, Panginoon. At gamitin, patuloy na gamitin, Lord God, ang buhay, Panginoon, sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya, Lord God. Sa iyo po ang papuri, Panginoon. Pasasalamat, Lord God, sa dakilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Taas mo natin mga kamay sa Panginoon. Sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos, patuloy nating taglayin at tanggapin ng basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at pagliligtas at patuloy na pagpapagaling ng Diyos Anak at ang patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay, gabay at direksyon ng Banal na Espiritu sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. Palain tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo lahat. Rejoice in the Lord. God bless. God bless. God bless.